Ngayong Pasko, may regalo ang Arena Plus para sa iyo. Get a welcome bonus of 3,188 pesos with us para tuluyang saya sa bawat laro ngayong Pasko. Arena Plus ang bahala sa saya ng buong barkada. Manood ng NBA sa Arena Plus and score up to 10,000 pesos daily bonus plus a chance to win multiple bonuses. Maligayang Arena Plus ko! Same, pero iba. Ay, naku mare, dahil biyernes na naman, talaga nga naman naku, eto meron akong i-recommenda sa iyo para kahit papano over the weekend, meron kang ekstrang lakas para makipag-bonding sa iyong pamilya. Patuloy lang ang pag-inom ng MX3 capsules. Ano nga bang meron dito? Dahil bukod ito sa low in sodium, fat-free at cholesterol-free, nagtataglay din to ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidant. Tandaan mo yan, yung antioxidant na yan, yan yung rason kung bakit makinis ang ating face lalo. Oo, diba? Kaya tayo laging parang, just woke up like this. Dahil sa antioxidant na taglay at anti-inflammatory ng MX3 capsules. At syempre, alam naman natin na ang bawat MX3 capsules ay dumaan naman talaga sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi ito katakataka na inawardan sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron ka pang katanungan, bisitahin lang ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-888-8693. Cheers, Miss Gabaglitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Diba? On a Friday, same talaga. Pero ako ay mag-isa, oo. Dahil ang tita ko rin nyo ay may meet and greet ulit sa kanyang doktor. Oo, diba? Yan ang kanilang Christmas bonding ng kanyang doktor. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang inaabangan nyong Baklita sa Woo! Taas ng energy. Ganun talaga dapat kasi kaya nga Energy FM diba? So kuya, na ikaw na nagmamaneho ngayon, kamusta naman ang araw mo? Oo, diba? Nakakunot na naman yang iyong noo dahil sa traffic. Oo, nakakaloka, diba? Kasi nga, diba, ngayon, papalapit ng Christmas season, grabe, mas gumrabe ang traffic. Aminin nyo man yan. Pero wala naman din tayo talagang magagawa dyan. Kasi kahit naman hindi talaga Pasko, diba? Talaga nga naman, grabe ang traffic sa atin. Kaya nga, diba, only in the Philippines. Next, diba? Isa yan sa mga tourist attraction ngayon, ang traffic. Nakakaloka. Siyempre sa mga naghahanap buhay ngayon, ay hangad ko na kayo ay kumita ng bonggang-bongga. Sa mga nakikinig, Metro and Mega Manila, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, sa mga nakatutok via our social media platforms on Facebook, TikTok, and YouTube. Hello Philippines and hello world! Diba? Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga nanonood sa ating digital platforms sa Energy FM 1067. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, nako, eto na. Magtungo na tayo sa ating Chika sa Arena!
Diba? Ako nakakaloka to the highest level dahil mainit na pinag-uusapan ngayon ang buong sambayanan. Ang katatapos lamang na laro ng Pilipinas at diba, tawag dito, nakagilas Pilipinas against New Zealand para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Nako, nakakaloka. Kagabi nga ay naganap na ang sagupaan, Nax, grabe, ng Pilipino at ng mga AFAM. Charot. Diba? Ang daming AFAM nun eh. Diba? Pero hindi, syempre, diba, umantabay talaga tayo dahil ang kuya ko at ang pamangking ko ay talagang tili ng tili kagabi sa bahay namin. For sure, ang iba din mga Pilipino na nanood din kagabi at sumusuporta sa Gilas Pilipinas dahil nandun ang kanilang mga favorite na mga PBA players tulad na lang ni Brawley, tawag dito, Scotty Thompson, si L.A. Tenorio, yung mga ganyan, diba? Ang mga Hinebra fans talaga ay nagbunyi dahil hindi man pinalad na makuha nila ang Governor's Cup title bilang kampiyon. Aba, nagsama-sama naman ang mga paborito nating mga players dito sa nagaganap na third day o day 3 ng FIBA Asia Cup, diba? Na kung saan nga naman naganap ito kagabi sa Mall of Asia Arena. Tinapos ng bansang Pilipinas o ng Gilas Pilipinas sa score na 93 over 89 ang New Zealand. Pero alam niyo ba yon? Kamuntik-muntikanan pa. Hindi ba? Aminin niyo yon sa mga talaga nakatutok, di ba? Talaga kamuntik-muntikanan pang masilat. Pero yun na nga, ay talaga nga naman tuluyang kinuha ng pagkapanalo ng Gilas Pilipinas kagabi against New Zealand. Pero ang bumantad naman sa mga mata ng madlang people, aba, ang player ng New Zealand na si Corey Webster, aba, may hanash sa social media na kung saan nga naman ay sinasabi niyang ang laro daw against Gilas Pilipinas kagabi ay luto o taray. A cooking show pala, hindi pala basketball ang naganap. Nakakaloka yun. Talaga nga naman umani ng samut-saring pambabatikos ang post nitong si Corey Webster, isang player ng New Zealand team, kung saan nga naman hindi sila natuwa dahil sa kanilang pagkatalo against Gilas Pilipinas. Kung ating tatandaan at talagang iisipin, i-analyze, diba? Diba, minsan nang nagkasagupaan. Sunggaban tuloy sasabihin ko. Classic Ay, talaga. hindi magiging classic. Diba? Minsan nang nagkaroon ng enkwentro. Wow! Enkwentro? Ano yan? Pulis tsaka kriminal? Hindi, minsan na kasi sila nagtapatan kung matatandaan natin last February kung saan nga naman tinambakan din ng grupong New Zealand ang ating Gilas Pilipinas para dito sa Asian Cup qualifiers. Sumali na naman sa makatuwid sa pagkakataong to, muling bumangon ng Gilas Pilipinas at talagang hindi hinayaan na muli silang madapa. Oo. Kaya nga naman hindi matanggap nitong si Corey Webster ang kanilang pagkatalo kung saan nga naman, diba, na kanyang, alam mo yun, na kanyang inihayag sa social media. Pagka ganun pag napipikon, kailangan sa social media agad. Di ba pwedeng patanggapin yung pagkatalo, diba? Hindi naman laging panalo, diba? Ay agara naman daw tinanggal ni Corey Webster ang naturang post dahil nga sa samut-saring pambabash na kanyang tinanggap. Pero alam mo naman ang mga chismosa natin kapitbahay, screenshot agad. Oo, yung mga mahilig mag-screenshot ay hindi pinagpiestahan all over the internet kung saan nga naman na-call yata yung attention nitong player na ito. Diba? Sabi nga ng ilan, paano mo masasabing naluto ang laro kagabi against, alam mo yun, New Zealand sa MOA Arena, samantalang kanilang referee ay mga imported din. Oo, dalawang kimchi at isa dalawang taga-Korea yung referee, di ba? Tapos isang Singaporean. So, paano magiging daya yon? Hindi nga magkakaintindihan yung mga yon, di ba? Na nakakaloka. Pero ating napag-alaman pala, dahil nga kaya pala nagngingit-ngit itong si Corey Webster, dahil nga isa sa pinakamatindi nila, nga alam mo yung katunggaling ngayon, lalo pat sa Group B category, na toroy ng FIBA Asian Cup, di ba? May Group A, Group B. Pero nagkataon kasi sila ang dalawang koponan na pinakamalakas ngayon sa Group B category. Pero dahil sa nangyaring panalo ng Gilas Pilipinas, naungusan ng Pilipinas ang New Zealand
'Diba? Kung saan nga naman tayo ang nangunguna ngayon, 'diba? Leading tayo by 1 point kaya nagingit-ngit sila. Pero sa darating na linggo, makakatunggali naman, 'diba? Ng Gilas Pilipinas ang bansang Hong Kong. 'Diba? 7:30 PM yan sa Mall of Asia Arena pa din maggaganap yan para sa FIBA Asian Cup 2025 qualifiers. Kaya suportahan natin yan. Kaya kung ikaw, 'di ba? Kung ikaw ay maubusan ng ticket at hindi ka makapasok sa Mall of Asia, may chance ka pa din makapanood ng mga laro, hindi lang ng FIBA, ng NBA. At syempre, by next week, magsisimula na ata ang Commissioner's Cup ng PBA, 'di ba? Mag-download ka na ng Arena Plus sa iyong mga cellphone para hindi ka huli at mahuli sa mga games, hindi ba? You can download Arena Plus app on Google App Store and of course in Google Play, 'di ba? Para matunghayan mo ang bawat laro ng iyong mga paboritong basketball players sa mundo man yan ng PBA, ng NBA o ng FIBA. Nakakaloka, 'di ba? Kaya nga naman, 'di ba, para magtuloy-tuloy din ang happiness, you can also watch it on arenaplus.ph, 'di ba? Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala pa rin po natin, of course, that gaming is 21 years old and above. Keep it fun, game responsibly. At syempre, ang chika sa arena na ito ay hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Diba? Nakakaloka yun. Pag ganyan kasi mapikon-pikon, wag na maglaro, 'di ba? Yung mga ganyan. Tapos magpo-post sa social media. Tapos pag binash, sorry, yung mga ganyang aspeto. Kaya 'di ba dapat every time magpo-post ka on social media, think before you post or click. 'Di ba yung mga ganong aspeto? Pero eto na nga, ang chicken talaga nga naman hindi rin nakalagpas sa mga mata ng mga chismosa nating kapitbahay. Oo. Nakakaloka yan. Abakalain nyo ba naman na, 'di ba? Dahil nga halos parang 3 linggo na or 2 linggo na nga ba? Basta weeks na pinag-uusapan pero wala pa namang 1 buwan. 'Di ba? Alam mo 'yon, ang tumutubo. Wow! Tumutubo! Umuusbong. Hindi naman tumutubo. Ang umuusbong na matamis na relasyon sa pagitan ni Dominic Roque at Sue Ramirez, 'di ba? Parang ilang linggo na nakalipas buhat ng pumutok ito nang dahil lamang sa isang saglit lang nang matikman ang unang halik sa Siargao. O, diba? Dahil nga doon nagsimula yan, diba? Marami nagsasabi na baka ito'y promo nga lang daw, baka daw ito'y isang parang strategiya dahil alam naman natin na si Sue Ramirez ay may lalabas ng pelikula this coming December na entry ng MMFF, ang The Kingdom, kung saan kasama nga niya dyan si Vic Soto at si Papa P. Nakakaloka, diba? Pero mukha yatang hindi na promo ang nangyayari dahil parang napapadalas na daw ang pagpa-fly lalo ni Dominic Roque sa Siargao, kung saan daw ngayon nananatili ang actress para magpahinga while waiting nga maipalabas ang kanilang Metro Manila Film Fest entry. Diba? Madalas daw ngayon na nakikita na parang tipong na mga lokal, diba? Na magkasama at lagi nga nandoon daw si Dominic Roque. So, ibig sabihin ba nito, may first stage na ba? Tapos sa getting to know each other, eto na ngayon, diba? Anon sa weighing kung sila nga ba ay magkakasundo o mahal nila ang isa't isa. Pero, diba, etong nakakaloka, hindi mag-isa si Dominic Roque na lumiligaw dito sa napakaganda at napakahusay na aktresa si Sue Ramirez, kung hindi ang kanya ring ina. Nakikiligaw na din ang kanyang nanay dahil ayon sa mga chikang ating nasagap, mukha daw napapadala sa pagpapadala ni mommy ng mga foodang kay Sue Ramirez. Oy! So, ibig sabihin ba nito, botong-boto? Diba? Botong-boto na maging maligaya ng kanyang anak. Bakit? Hindi, ayaw mo na bang madugtungan yung kanyang dating ganap? So, ibig sabihin nito, mas Betty May ni Mami ang, alam mo yun, ang umuusbong at pabukadkad pa lang. Wow! Na relasyon na meron ng kanyang anak, lalo pat dito kay Sue Ramirez. Kasi nga naman, di ba, yan ang sinasabi ni Miss Ay de las Alas kay Chloe. Di ba? Huwag mong banat-banatan yung nanay. Huwag kang sa nanay dahil
isa din yan sa build up ng relasyon mo doon sa iyong makakatuluyan na kanyang junakis ever. Huwag ka masyadong malding. Oo. Di ba yung mga ganong aspeto? Katulad yan, di ba? Nakikiteam effort na ang mami. Pag ang mami na ang dumamoves, di ba? Syempre, alam naman na natin yan. Kasama na ang pag-build up, ang kung ano man, di ba? Ibig sabihin lang nito, bet din ng nanay, di ba? Na, alam mo yun, kung sakali mag-prosper, yung panliligaw, di ba? Ay, di ba, na boto siya na makatuluyan ng kanyang anak si Sue Ramirez. Ay, ang sarap ng ganong magulang, di ba? Mami, mag-meet nga tayo. Baka mabago po yung isip nyo. Baka pwede kung ako naman po yung i-meet nyo. Baka kasi mabago lang po yung isip nyo. Para hindi na po umaalis ng Maynila si Dominica. Andito lang po kami sa San Juan. Malapit lang. Mami, marunong po ako magluto. Yan. Papatigimin ko po kayo ng mga iba't ibang putahe. Na kaya ng aking galing sa pagluluto. Hindi ba? Sa tulong, of course, ng Clara Olea. Diba, bibigyan ko kayo ng mas exciting, mas versatile, diba? At mas convenient na mga produkto, of course, sa tulong yan ng Clara Olea. Nakakaloka yan. Kaya nga naman mga Marcen, diba, kung ano at ano man ang kakahinatnan nito, well, diba, malalaman naman natin yan Pero marami na mga lokal ng Siargaoan nagpapatotoo na napapadalas na nga at nakikita na nilang magkasama. Itong si Dominic Roque at Sue Ramirez sa Siargao. Ang taray. Alam mo kaya, alam mo yun, bakit nga ba gusto kong pumunta ng Siargao? Baka dyan ko din mahanap ang aking forever. Why? Harot. But anyways, nako sa ating pagbabalik. Nako, isang umaribong tsikahan na naman ang dala-dala na nag-iisang bakla dahil yung isang bakla may meet and greet sa kanyang doktor. Diba? May kinalaman ito sa show. Sa noontime show na ikinakasana ng GMA7 di umano na ipapalit starting January 2025 sa GMA7 paglisan daw ng Showtime. Nako, sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa, and we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo, sabihin mo,